yung buong ano ha. Kasi dito may mga nahuli tayong sinabi nito ni Claire Castro na bubukingin natin. Magandang araw, Malacanang Press Corps. We have an official statement. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after Dito piling-pili yung salita niya, di ba? Under observe daw. Ayaw pang sabihin na itinakbo. Di ba? Ayaw pang sabihin na itinakbo sa emergency. Talagang observe lang. Ano yung bigla-bigla? Ay, naisipan ko. May isipan ko pumunta sa ospital para lang ma-observe ko yung sarili ko. Aminin nyo na tinakbo sa emergency. Huwag na kayong puro palusot. Tama, mali. Puro kayo palusot eh. experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Thank you. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, before I proceed to my original question, just to follow up on the President's health, may we know what particular discomfort did the President experience? Yan. Ano ba yon? Discomfort? Nagtatae? Acidic? Ano ba mga discomfort? Hirap makahinga? Asthma? Minor stroke? May minor ba stroke? Minor heart attack? Ano ba? Ay, kasi sabi discomfort eh, di ba? Baka naman burp ng burp. Gumaganon ng gumaganon. Sinisipon. Grabing discomfort yun, sipon ha. Nasusuka, naduduwal. Nakalunok ng pakwan. Ano pa? O ay baka naman nasobrahan. Saan nasobrahan mga kababayan? Nasobrahan sa kilawin. Bakit kilawin? Hindi kasi pagka nasobrahan ka sa kilawin, alam mo yung kilawin, no? Tuna, gano'n. Minsan sumasakit yung tiyan mo kasi maasim, tapos minsan hindi press yung tuna na yun. Magkakaroon ka talaga ng discomfort nun. Ano dahilan? O nasobrahan sa di umano, allegedly. Yung sinabi ni Senator Amy, na bumabatak yung kapatid niya. Baka naman nasobrahan na doon. Bakit di nyo sabihin? Anong sasagot mo? Tagapagsinungaling ng Malacanang? Last night? Hindi po sa atin na nabanggit kung ano ang particular. Tumabi ka na dyan. Wala ka palang alam eh. Lumayas ka na sa posisyon mo. Wala ka palang alam. Gago! Hindi, kung wala kang alam, lumayas-layas ka na dyan. Walang kwenta yan. Na discomfort na kanyang naranasan. But ang maimportante po rito at dapat natin maipaalam sa ating mga kababayan na siya po ngayon ay muling nagtatrabaho at nasa Muling nagtatrabaho, Napakasinungaling din itong aling to, no? Mantakin mo, nagkaroon ka ng discomfort, tinakbo ka sa ospital, di ba? Nakabalik ka na ngayon, tapos muling nagtatrabaho. Pero, hindi ka naman nakikita ng tao. Alam mo, kung ako sa'yo, pwede mo naman sabing nagpapahinga, di ba? Recovery. Walang ganun. Nakaano ka ng discomfort to the point na din ka sa ospital. Kasi, yun nga lang discomfort na konti, nagtatay, hindi ka naman dadalhin sa ospital nun di ba? Masakit ang ulcer mo. Hindi ka naman dinadala sa ospital, bibili ka lang ng inumin di ba? Na gamot. Kung ganun lang yung mga discomfort mo. So, ibig sabihin, nung pag dinala ka sa ospital because you are experiencing discomfort, ibig sabihin, medyo malala. Kaya nga ang tinawag doon, emergency room Ibig sabihin ng emergency. Ibig ba sabihin ng emergency? Hindi emergency. Kaya nga emergency, di ba? Kasi nga, mukhang hindi mo na kaya solusyonan ng mga home remedy medicine o over-the-counter medicine. Kaya ka nga tumakbo ng ospital. Unless nag-iinarte yan. Ay, sumakit yung kuko ko. Punta ako sa ospital. Ganon? Talaga mahinang nilalang? Ganon lang ba siya? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, kung pumunta ko sa ospital, medyo may discomfort talaga. Tapos, gabi yun Sana nga umaga Hindi, gabi. Tapos ngayong umaga, nagtatrabaho na daw.
Napakasinungaling nitong babaeng to. Napakasinungaling mo talaga. Hindi mo na lang sabihin, nagpapahinga. Wala namang masamang magpahinga kung kailangan dahil may sakit. Lahat naman tayo nagkakasakit. Pisikal. Eh kung inuubo o nasusuka, pwede ka naman pahinga muna. Pahinga lang muna ako ngayong araw na to, sandali lang. Sasabihin mong, hindi na nagtatrabaho na ngayon. Eh kung nagtatrabaho yan, may video yan. Ganun lang kasimple. Pag nagtatrabaho yan, may video yan. Nandyan ang RTBM sa paligid. Nakasunod yan, palagian. Di ba? Kumakaway-kaway pa nga siya kahit wala siya kinakaway ang mga demonyo eh. Ewan ko, demonyo ba yung kinakawayan niya? Kaway siya ng kaway, di ba? Ganyan, naka-video ng RTBM. Oh. Tapos ganyan sasabihin mo, nagtatrabaho. Asan yung video? Gago! Sabihin mo, hindi naman lahat kailangan i-video eh. Hindi totoo yan. Eh, hindi, alam mo, ito, pag may nagsabing hindi kailangan lahat i-video, that's wrong. For me, as a public official, especially you are the top official of the land, you are the president, dapat talaga naka-video pag nagtatrabaho ka so that the people will know what are you doing for us. It's the choice of the people whether to watch. Kung ayaw nila, naeepalan sila, di wag silang manood. Oh, pero it is the duty, again, duty of the president na malaman ng taong bayan kung siya ay nagtatrabaho o hindi. Malacanang, siya po ay nasa maayos na kalagayan at mamayang hapon po ay magkakaroon pa po siya ng 2 pribado. Ayan. Yan yung sinasabi. Umaga itong press briefing eh. So sa gabi, sinabi na dala sa ospital. Umaga, sinabi okay na daw. Okay? Tapos sabi niya, magkakaroon daw ng meeting ngayon or appointment. And lo and behold, hindi natuloy yung appointment. As of now that I am recording this video, upload ko kasi agad-agad ito eh. Hindi ho natuloy yung meeting na yon. On whatever reason is, hindi natuloy. So, ibig mong sabihin, nagtrabaho siya nung umaga, tinamad na siya nung gabi. That's how liar you are, Miss Yusek Castro. Ay, Claire. Oh, tama. Claire Castro. Di ba? Hindi pwede yun. Ba't nyo kinancel? Dahil nagtrabaho nung umaga? Ganon? So, ibig sabihin, hindi talaga nagpapahinga yung presidente. Huwag kayong, masyado kayong huwag kayong magsinungaling. Sabihin nyo na lang yung totoo. Wala namang masama kung sabihin nyo, nagpapahinga yung presidente kasi ginujubo, di ba, ginijika. Pwede nyo naman sabihin ng ganun. Huwag na yung puro kayo kasinungalingan. Okay, so does it mean that makikita rin siya ng public in the next few days or should we expect the president to take it easy and stay in Malacanang for a while? Sa ngayon po ay may pribado mga meetings po, so makikipag-ugnayan na po siya sa ibang mga opisyal. At tingnan po natin kung bukas po, dahil meron po siyang event, kung maa-advise siya ng doktor na okay naman po siya. Alam mo, naalala ko tuloy yan. Sabi niya, di ba, makikipag-meeting daw siya sa mga opisyal niya. Naalala ko yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit? Pag may mga nagki-question na ganyan, tapos may meeting, may mga cabinet meeting, o di kaya mga meeting niya, mga opisyal ng gobyerno, naglalabas si Bongo ng picture. Yung mukha ni Bongo nasa harapan. Tapos nandun si Pangulong Duterte sa likod. Hindi, as a proof. Di ba? Bakit walang proof na ganyan ngayon? Hindi, totoo yun. Di ba naglalabas si Senator Bongo, kaya nga ang tawag sa kanya, pambansang, anong tawag doon? Pambansang whatsoever. Basta, yun. Dahil nga sa lahat ng picture ni Pangulong Duterte, nandun yung mukha niya nasa harap. Kung hindi sa harap, nasa likod. Poker face, di ba? Hindi man lang nag-smile. Malamang po ay makikita rin agad natin ang Pangulong. Related question, if I may. Okay, please. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, have you personally seen the president, and can you tell us your observations of his overall condition? Sa ngayon po, hindi ko po personal nakita ang ating Pangulo. Yari ka ngayon. Nakita mo bang personal? Kung hindi mo pala nakita ang personal, huwag ka nang display dyan. Di ba? Wala ka palang alam eh. Good morning, ma'am. Nasagot nyo na yung unang tanong ko kung nasaan si Presidente. Follow up na lang po.
mayroon ba kaming dapat ipag-alala sa lagay ng kalusugan ngayon ng Pangulo? Wala po. Kailangan lang din po namin masabi sa inyo kung ano po yung naranasan ng Pangulo kagabi dahil kahit no madaling araw po ay nitatrabaho po ang Pangulo. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na naayos siya at maganda naman ang kanyang kalusugan, siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po. Clarification lang po, na-ospital po ba si Presidente kagabi o dyan lang siya sa bahay nila pinuntahan ng doktor? Yan po ay hindi po nabigay sa atin ang pinakadetalye. Okay. Isa pang question, ma'am. Sabi po ni MMDA General Manager General Nicolas Torre III, hindi pa siya retired sa PNP at hindi po siya So ayan yung sitwasyon ngayon ni Bongbong Marcos, ha? Eto, isingit lang natin bago tayo magtapos kasi napaka-importante nito. Alam mo, si Torre. Ito kasi si Torre, alam naman po natin na talagang sinisipa na, sinusuka ng administrasyon na ito to the point na tinanggal ka siya kagad siya as PNP chief. Tapos, binastos ba siya by giving a position na sobrang lower? Sana nga kung chairman ka o head ka ng MMDA. Hindi eh. MMDA manager. Ang ina niya. Imaginein mo ikaw nasa kumpanya ka. Ha? Ang posisyon mo, Vice President. Kasi ganito yan, Presidente, di ba? O, siyempre, si Marcos yun. O, halimbawa, sa kumpanya, si Presidente ng kumpanya, Presidente ng Pilipinas. Tapos, merong mga VP. Maraming VP. Vice President for, ganyan sa kumpanya eh. Vice President for Administration, Vice President for Security, Vice President for ganito. Maraming ganyan. Alam ko yan kasi yan ang posisyon ng aking ama nung bago siya mag-retire. Vice President for something, di ba? Alam mo, si Torre parang ganyan. Vice President for Security and Peace, something like that, ng kumpanya. Di ba? So, kung meron mang ganon, nandun ka na sa posisyon na yun. Binigay ka na, nandun ka na. Kunwari, kumpanya ni, Banat by Corporation. Ganoon. Marami akong hawak. Hotels, resort, restaurant. And I'm the president. I'm the CEO. And my vice president ay si Jay Guevara, halimbawa. Si Jay Guevara ang aking vice president for security kasi mukhang security guard. Di ba? Hindi ko naman nilalait kayo talaga. Ibig sabihin kasi malaki, maitim, parang di ba? Vice president for security and maintenance. I'm sabihin ng maintenance ng peace and maintenance. Something like that. Invento na lang yun. Pero yun na yung position mo. Doon sa Banat by Corporation. Biglang tinawag ko siya, di ka dito. Ayaw mo sumunod kasi sa akin eh. Halika dito. Lipat na kita ha. Doon ka na lang sa manager. Manager ng isang restaurant. Anong ibig sabihin nun? Bakit mong inilagay doon bilang manager na lang ng isang restaurant? Hindi na ng national. Remember, MMDA is not national. It is part of the national government, pero hindi niya sakop ang national. Bakit? Kaya nga MMDA, Metro Manila Development Authority. Metro Manila lang ang sakop ng MMDA. Walang MMDA sa Cebu, walang MMDA sa Davao, walang MMDA sa ibang lugar. Kasi nga, Metro Manila. Kung meron mang dyan, iba na ang tawag. Etong pinaglagyan ni Torre, MMDA, Metro Manila Manager. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung ikaw ay isang manager, binaba kita sa pwesto mo, kulang na lang, mag-resign ka na lang, mahiya ka sa balat mo. Ni-retain na lang kita dyan kasi kawawa ka naman. Diba? Parang ganun eh. Hindi ka kasi masunurin, sobrang yabang mo, inilagay na lang kita dyan sa baba. Bahala ka dyan. Di ba? Ibig sabihin, talagang pinagtatabuyan na siya. Mantakin mo pinagtatabuyan plus ito pa. Ng optional retirement, taliwas po sa sinasabi ngayon ng NAPOLCOM. Paano po natin maire-reconcile yun ng executive, considering na yung executive po ang nagtatalaga ng mga opisyal natin sa gobyerno? Wala po bang magiging conflict doon?
Opo. Nakausap po mismo natin si General Torre at malamang po ay nagkaroon lang ng konting misunderstanding pero muli the President appointed General Torre as the General Manager of MMDA. He took his office. He is now actively performing his job as the General Manager of MMDA. And for his optional retirement, he will receive full benefits and emoluments as a 4-star general. So, ibig sabihin po ba nito ay maililipat na o willing na siya na ilipat yung 4-star rank niya kay General Jose Melencio Nartates? Yan po ang sinabi natin sa kanya. Nung una kasi ayaw pa mag-retire ni Torre. So, nagkakaroon ng confusion ngayon. Kasi sabi ng Napolcom, hindi, retired na yan, matik na kasi wala na siya sa PNP. Inilipat na siya sa MMDA management. So wala na dapat siya. Pero ano ginagawa ni Torre ngayon? Ayaw niya pang bitawan ang posisyon nung kanyang pagiging 4-star. Sinasabi niya, hindi! Hindi! 4-star pa rin ako! Umasal diwata na siya. 4-star pa rin ako! Hindi pwede! Tapos tinanong ngayon ng Malacanang, ano ba? Totoo ba na 4-star pa rin siya o totoo yung sinasabi ng Napolcom? Ngayon, kinaklaro ni Claire Castro na nagkausap na daw sila ni Torre at alam na ni Torre na hindi na siya 4-star. Mantakin mo, Torre, nilalaglag ka na Malacanang. Gago! Mag-tell all ka na kasi, Torre. Yan ang sa'yo, problema sa'yo eh. Kapit tuko ka pa, sip-sip ka pa kay Marcos hanggang ngayon, habang si Marcos patuloy kang nilalaglag. Di ba? Magsabi ka na ng totoo. Sa lahat ng mga kawalang niya ang ginawa mo, sino nagutos sa'yo, ano utos sa'yo, sabihin mo na lahat ng kalokohan na yan. Di ba? Para naman kahit pa paano, may balik yung konti mong dangal. Kung magsasabi ka ng totoo. Kasi ngayon, ultimong administrasyong pinagsilbihan mo, administrasyong inalila ka, administrasyong sinunod mo. Ngayon, kahit ultimo yung 4-star mo, sinasabi wala na sa yun. Wala ka na. Ayan sinasabi ni Claire Castro ngayon. Di ba? Totoo ba yan? Wala ka na talagang 4-star. So anong tawag nila sa'yo? Tapos ngayon nilalaglag ka pa nung nilakson na kesyo gusto mo daw makialam doon kay Bernardo. Ito nga alam mo something weird doon sa part na yun eh. Bakit niya gustong makialam kay Bernardo? May nag-utos ba sa kanya na sa taas, oy, kunin mo yan si Bernardo. Turuan natin yan. Atin yan. Sinong nag-utos sa'yo? Ngayon, definitely, ibang ano yun, ibang sekta, ibig sabihin ibang tao yun. Kasi nilalaglag ka ng administrasyon at sinasabing pinilit mong kunin pero hindi pumayag si Bernardo. So talagang nilalaglag ka. Hindi mo ba nararamdaman yun, Torre? Ganyan ka ba katanga? Sorry ako nagtatanong lang ako Ganyan ka ba katanga? Hindi, huwag ka magtanga-tangahan. Don't be, again hindi po mura ang tanga. Foolishness, it's even in the Bible. Di ba? Nandun po yun, foolishness is stupidity. Nasa Bible po. Foolishness pa lang nasa Bible, hindi stupidity. Foolishness. So, ibig sabihin, huwag kang tanga-tanga. Huwag mong hayaan na ginagawa kang tanga ng mga tao dyan sa Malacanang. Talagang sobra-sobrang nilalaglag ka na. Pakiramdaman mo naman yan. Ngayon, ang hinihingi lang naman ng taong bayan sa'yo, you tell all. What really happened nung mga nakarang arrest mo kay Pangulong Duterte, yun yung pagsuko ni Pastor Kibuloy sa'yo. Di ba? Alam ko na mayroon ako nadidinig. Medyo tumetell all ka na daw. Sana naman, totoo yan. I-tell all mo na sa korte. Isagad mo na. Di ba? Isagad mo na nang magkaalaman talaga. Kaya naman, ma'am, okay na sa kanya yon, accepted na niya. Accepted po niya yun. Dahil po tinanggap niya po ang posisyon na ito, alam niya naman po kung ano po ang maaaring mangyari at muli, ang mangyayari lamang po, siya po ay tatanggap ng benepisyo, full benefits, at lahat ng emoluments as a 4-star general.
Okay, so wala na tayong magiging problema doon. Wala na po. Okay, salamat po, ma'am. Salamat. Tingnan mo, may problema dahil sa'yo. Mantakin mo yun. That's how sinasabi nila. May problema dahil sa'yo. Ay, nako. Anyway, Tore, magising-gising ka na, ha? Okay, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na ating upload ng video. Bye-bye! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang